am Pinoy Rap. I am Pinoy Rap. At para sa headlines, weather forecast. Taya ng panahon at tropical outlook sa Pilipinas. Local news. Nakataas ang alerto sa Malitbog, Bukidnon matapos ang pag-atake ng NPA. Tiniyak ng IMT-CDO ang kaligtasan ng publiko sa Semana Santa. Naghahanda ang Divine Mercy Shrine sa pagdating ng mahigit 60,000 ng deboto sa Semana Santa. Ipinakalat ang Blue Alert sa Miss-Or para sa pagdiriwang ng Semana Santa. National News. Profile ng botanteng Pilipino sinuri. International News. Nag-deport ang US ng 10 gang members patungong El Salvador bago ang Bukele-Trump na pagpupulong. Entertainment. Mag-aaral mula Cagayan nanalo sa English at Science Olympiad sa South Korea. Sports. Mga nagwaging dive sa El Nido na bahagi ng Red Bull Cliff Diving. International feature. Naitala ang pinakamalaking pagbaba ng populasyon sa Japan sa 2024. National feature. Makikita na ang West Philippine Sea sa Google Maps. Trivia. Ang kultura ng sauna sa Finland. Isang sauna para sa bawat tao. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon at maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ngayon ay Thursday, April 17, 2025. Ako si Athalia P. Saniel. Local news. Nakataas ang alerto sa Malitbog, Bukidnon matapos ang pag-atake ng NPA. Pinalakas ng lungsod ng Malitbog, Bukidnon ang seguridad matapos ang pag-atake ng New People's Army upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa munisipalidad. Inalerto ni Mayor Gary Casino ang lahat ng departamento at mga opisyal ng barangay upang magbantay sa seguridad ng kanilang nasasakupan. Kumpirmado ng 4th Infantry Division ng Army na ang mga natirang miyembro ng NPA ang nagsunog at nagdanyos ng pribadong cassava storage facility sa barangay San Luis na may halagang 3 million pesos. Inatasan ng Army's 28th Infantry Battalion at 23rd Infantry Battalion ang pagsasagawa ng clearing at pursuit operations upang matiyak ang kapayapaan sa lugar. Tiniyak ng IMT-CDO ang kaligtasan ng publiko sa Semana Santa. Magsasagawa ng isang espesyal na pagpupulong incident management team ng pamahalaang lungsod upang magbigay ng seguridad sa pagdiriwang ng Semana Santa sa lungsod sa susunod na linggo. Ayon kay City Disaster Risk Reduction and Management Department Manager Nick Habagat, layunin nito na makagawa ng mga pinal na patakaran para sa pagbibigay seguridad sa mga lugar kung saan maraming tao
ang matitipon para sa mga aktibidad ng Semana Santa. Sinabi niya na halos walang pagbabago sa nakaraang pagdiriwang ng Semana Santa, ngunit magkakaroon sila ng mga karagdagang hakbang upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa mga simbahan, terminal, pilgrimage sites, at iba pang mga lugar hanggang Linggo ng Laoya. Sa kabilang banda, tiniyak ng Misamis Oriental Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na mabibigyan ng tamang seguridad ang mga tao na magsasagawa ng mga relihiyosong gawain at pagmumuni-muni sa Semana Santa. Ito ay matapos utusan ni Provincial Governor Peter Onabia, ang PDRRMO at mga lokal na pamahalaan na itaas ang alerto kaugnay ng nasabing kaganapan. Sinabi ni Miss or PDRRMO Head Fernando D. Jr. na sa susunod na linggo itataas nila ang Blue Alert sa buong probinsya para sa isang linggong relihiyosong aktibidad. Naghahanda ang Divine Mercy Shrine sa pagdating na mahigit 60,000 na deboto sa Semana Santa. Magkakaroon ng sapat na bilang ng kapulisan at mga force multipliers mula sa lungsod at mga barangay sa Divine Mercy Shrine sa El Salvador City, Misamis Oriental bilang paghahanda sa nalalapit na Semana Santa. Sa panayam ng Bombo Radyo, sinabi ni Debbie Gata, Public Information Officer ng Shrine, na ang seguridad at kaligtasan ng mga debotong magpupunta para sa kanilang panaad ang pangunahing responsibilidad ng lokal na pamahalaan. Kilala ang El Salvador Shrine bilang isa sa mga pangunahing destinasyon ng mga debotong nagpepentensiya tuwing Huwebes at Biyernes Santo. Noong nakaraang taon, tinatayang umabot sa 60,000 ang bilang ng mga debotong bumisita sa shrine mula Huwebes Santo hanggang sa Easter Sunday Mass. Ipinakalat ang Blue Alert sa MISOR para sa pagdidiriwang ng Semana Santa. Itinakda ang itaas sa Blue Alert status ang seguridad sa lalawigan ng Misamis Oriental. Ito ay bilang tugon sa abiso ng Office of the Civil Defense, Region 10, na i-activate na ang alert status sa rehiyon kaugnay ng paggunita ng Semana Santa. Ayon kay Fernando Sotsot D. Jr., Hepe ng Misamis Oriental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, epektibo ang Blue Alert status sa Miyerkules Santo. Sinabi niya na layunin nito na maging alerto ang lahat para sa pagpatutupad ng seguridad sa 23 na bayan at 2 lungsod sa lalawigan. Pahayag niya nananatiling pangunahing dinaryo ng mga deboto tuwing Semana Santa ang Divine Mercy Hills Shrine sa El Salvador City, sapagkat pinaniwalaang tumutugon ito sa kanilang mga panalangin at kahilingan. Inasahan din ang pagdagsa ng mga turista at deboto sa buong lalawigan dahil sa dami ng mga religious sites na maaaring bisitahin. Weather forecast. Taya ng panahon at tropical outlook sa Pilipinas. Patuloy na apektado ang Pilipinas ng isang malakas na high pressure ridge na nakatutok sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Ang mga easterlies ay nagdudulot ng ilang ulan, lalo na sa hilagang kanlurang Mindanao, dulot ng isang mahinang tropical wave na patungong kanluran. Inaasahang magpatuloy ang ridge hanggang Lunes o Martes, kung saan isang cold surge o shear line ang maaaring magpahina nito sa bahagya. Maaring magdulot ito ng mga isolated na pag-ulan o pagkidlat sa hapon sa Luzon. Ngunit hindi ito magiging malawak, may mga localized na malakas na ulan lamang. Sa susunod na 5 araw, maaaring makaranas ng mga maraming ulap at ulan ang Mindanao, habang mananatiling tuyo ang kalagitnaan at katimugang bahagi ng Luzon. Tataas ang pagkakataon ng ulan sa hilagang Luzon dahil sa shear line. Kung naghahanap ka ng kaunting ginhawa mula sa init, ang Mindanao ang pinakamainam na lugar. Ang Cebu ay maaaring nagkaroon ng ulan, ngunit mas kaunti sa gitnang Visayas. Ang Bicol Region kasama ang Legazpi ay mananatiling mainit na may mataas na heat index, tulad ng sa Manila at Cagayan. Ang Baguio ay nananatiling malamig dahil sa taas na lugar, kaya't ito ay isang popular na destinasyon. Ang Cebu ay makakaranas ng
kalabuan ng ulap sa simula ng linggo. Ngunit lilinaw sa kalagitnaan ng linggo at tataas muli ang heat index. A pedestrian lane is an interim or temporary pedestrian facility that may be appropriate on roads with low to moderate speeds and volumes. A pedestrian lane is a designated space on the roadway for exclusive use of pedestrians. The lane may be on one or both sides of the roadway and can fill gaps between important destinations in a community. National News. Profile ng botanteng Pilipino, sinuri. Ngayong panahon ng halala, layunin ng ABS-CBN, katuwang ang opinion research firm na WR Numero Research na makapagbigay ng makabuluhang impormasyon na makatulong sa mga Pilipino sa kanilang pagboto. Sa ikalawang bahagi ng Halalan 101, tatalakayin ni Professor Clive Argules at Professor Robin Garcia ang tinatawag na voter turnout o ang dami ng mga bumuboto sa mga nakaraang halalan. Pati na rin ang tipikal na edad, kasarian at iba pang katangian ng botanteng Pilipino. Ang segment na Halalan 101 ay isang kolaborasyon sa pagitan ng ABS-CBN at WR Numero Research na naglalayong maghatid ng mahalagang kaalaman sa mga botante sa paglapit ng halalan sa Pilipinas. Ang voter turnout o dami ng mga bumuboto ay mahalagang aspeto sa pag-unawa sa partisipasyon ng mga mamayanan sa eleksyon. Sa kasaysayan, ang voter turnout sa Pilipinas ay pabago-bago depende sa iba't ibang salik gaya ng interes ng mga botante, mga kandidatong tumatakbo at klima ng politika sa panahong iyon. Bukod sa pagtutok sa voter turnout, tatalakayin din ng programa ang mga demograpikong salik na may impluwensya sa halalan. Ang pag-unawa sa edad, kasarian at socio-ekonomikong kalagayan ng mga botante makakatulong upang mas maunawaan ang kanilang asa sa pagboto. Ang ganitong impormasyon ay mahalaga ng mga kalahok sa halalan kabilang na mga kandidato at mga analis ng politika upang matutoy ang mga preferensya ng mga botante at ang mga lugar na maaring may kakulangan sa partisipasyon o interes sa halalan. International News. Nag-deport ang US ng 10 gang members patungong El Salvador bago ang Bukele-Trump na pagpupulo. Naglabas ng video ang pamahalaan ng El Salvador kung saan makikita ang 10 umanong miyembro ng gang na isinuko ng militar ng Estados Unidos sa pulisya ng El Salvador nitong linggo. Isang araw bago ang nakatakdang pagbisita ni Pangulong Nayib Bukele kay Donald Trump sa White House. Ginanap ang pagsasalin sa paliparan sa La Paz kung saan nilipat ng mga sundalong Amerikano ang mga akusado sa mga Salvadoran authorities na nakasuot ng buong riot at combat gear. Dinala ang mga deportado sa Centro de Confinamiento del Terrorismo sa San Vicente kung saan sila ay ginupitan, kinuna ng larawan at ikinulong. Bahagi ito ng mas pinag-igting na kampanya ng gobyerno ni Bukele laban sa mga sindikato at organisadong krimen na bagamat binabatikos ng ilang human rights groups ay sinusuportahan ng marami dahil sa pagbaba ng antas ng krimen sa bansa. Entertainment. Mag-aaral mula Cagayan, nanalo sa English at Science Olympiad sa South Korea. Wagi ang dalawang mag-aaral sa high school mula Lyceum of Apari sa Cagayan na sina Lance Derald Angingan at Raesa Angela Juliana Imperio sa
sa katatapos ng Southeast Asia Computer Science Olympiad at Global English Language Olympiad of Southeast Asia na ginanap sa Incheon, South Korea noong Abril 2 hanggang 5, 2025. Ikwento ito ng mga may tuwa ng kapatid ni Lance Derwald na si Bayan Patroller Hamaera Olivia na siya ring sumama kailan sa kompetisyon sa South Korea. Ipinagmamalaki ni Patroller Hamera ang mga medalya na naiuwi ng dalawang mag-aaral at ang kanilang matagumpay na pagdadala ng bandila na Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Ayon kay Jose Michael Dahe, isa sa mga tagapag-ayos ng kompetisyon, napili ang South Korea bilang host country dahil sa bilis ng internet connection doon. Isang mahalagang salik para sa Computer Science Olympiad. Bukod sa mga kinatawan ng Pilipinas, lumahok din sa kompetisyon ang mga bansa tulad ng Malaysia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Thailand at Myanmar. Kinumpirma rin ni Dahe na parehong nakatanggap ng diamond medal sina Lance at Teresa para sa Global English Language Olympiad of Southeast Asia o Secondary 1 and 2. Ipinamalas nila ang pambihirang husay sa reading comprehension, grammar and correct usage, essay, writing at iba pa. Sports. Mga nagwaging dive sa El Nido na bahagi ng Red Bull Cliff Diving. Matapos ang 3 araw ng matinding paligsahan, itinanghal na kampyon ang dalawang veterano manlalaro sa unang yugto ng 2025 Red Bull Cliff Diving World Series na ginanap sa nakakamanghang Big Lagoon ng El Nido, Palawan. Si Rhiannon Ifland mula Australia na may 6 na kabuuang titulo sa Red Bull Cliff Diving ay muling pinatunayan ang kanyang husay sa pamamagitan ng halos perfectong dive na nagbigay sa kanya ng unang pwesto sa Women's Division. Siya pa rin ang pinakadekoradong babaeng cliff diver sa kasaysayan ng kompetisyon. Sa panig ng kalalakihan, muling ipinamalas ni Gary Hunt ng France, isang 9 na beses na kampiyon sa World Series, ang kanyang kahusayan sa esport. Ang kanyang huling dive na may kasamang masalimuot na kombinasyon ng twist at somersault mula sa taas na 27 meter ang nagtulak sa kanya ng tagumpay laban sa mas batang mga katunggali. Daan-daang manonood at turista mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumadagsa sa El Nido upang masaksihan ang paligsahan na hindi lang nagpapakita ng matinding galing sa palakasan kundi pati ng natural na ganda ng Palawan, ang mga bato ngapog, malinaw na tubig at malakas na tanawin. International feature. Naitala ang pinakamalaking pagbaba ng populasyon sa Japan sa 2024. Bumaba ang populasyon ng Japan sa 120.3 million noong Oktubre 2024 na siya ang pinakamalaking taon ng pagbaba sa kasaysayan ng bansa ayon sa datos na inilabas ng Ministry of Internal Affairs and Communications nitong Lunes. Ang 898,000 na katao na nabawas kumpara sa nakaraang taon. Ito na ang ika-13 sunod na taon na bumaba ang populasyon ng Japan. Patunay sa patuloy nitong pagharap sa malalim na hamon ng demografiya. Ang bansa ay may mataas na bahagdan ng matatanda at isa sa pinakamahabang birth rate sa buong mundo. 1.26 na anak kada babae, malayo sa 2.1 replacement rate na kailangan upang manatili ang dami ng populasyon. Dahil dito, mas lumala ang kakulangan sa mga manggagawa, lalo na sa sektor ng kalusugan, agrikultura at paggawa. Sa mga kanayunan, mabilis ang depopulasyon na nagresulta ng pagsasara ng mga paaralan, ospital at lokal na negosyo. Bilang tugon, naglunsad ang pamahalaan ng mga programa tulad ng mga subsidy sa child care, pinalawig na parental leave at libreng edukasyon para sa mga bata.
Ngunit ayon sa ilang eksperto, kinakailangan ng mas malalim na reforma upang tugunan ang mga ugat ng problema gaya ng kawalan ng seguridad sa trabaho, mataas na gastusin at kawalan ng work-life balance. National feature. Makikita na ang West Philippine Sea sa Google Maps. Ang paglalagay ng label na West Philippine Sea sa Google Maps ay itinuturing ng mga eksperto at opisyal ng Pilipinas bilang isang makabuluhan at malakas na senyales ng lumalawak na pagkilala ng international community sa karapatan ng bansa sa pinagtatalunang karagatan. Ayon kay Dr. Chester Cabalza, tagapagtatag at Pangulo ng International Development, ang security cooperation pinatitibay ng digital na pagkilalang ito ang pag-angkin na Pilipinas base sa international na batas. Sa mabilis na paghahanap sa Google Maps, makikita na ngayon ang label na West Philippine Sea sa bahagi ng South China Sea na nasa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Nangyari ito sa gitna ng tumaas na tensyon at agresyon ng China, particular sa mga lugar gaya ng Panatag Shoal at Ayungin Shoal. Ayon kay Dr. Cabalza, ito ang nagpapaalala ng tagumpay ng Pilipinas noong 2016 arbitral ruling kung saan ibinasura ng Permanent Court of Arbitration ang malawak na pag-angkin ng China sa South China Sea at kinilala ang Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Trivia. Ang kultura ng sauna sa Finland. Isang sauna para sa bawat tao. Si Alexander Lemke na inilarawan ang sariling bilang isang sauna classist ay nagpapaliwanag na hindi na bago para sa mga matatandang tagapunta sa sauna ang humiling ng tulong tulad ng pagkuskos ng likod. Itinuturing niya ang ganitong kaugalian bilang patunay kung gaano kaugat ang tradisyon ng sauna sa komunidad ng Finland. Karaniwan, si Lemke ay ang nagsasagawa sa pagpapainit ng pinakamatandang pampublikong sauna sa Finland na aktibo pa rin ngayon, ang Rajapurti Sauna sa Tampere. Ang proseso ng pagpapainit ito ay umaabot ng 7 oras simula alas 7 ng umaga. Bagamat madalas niya itong ginagawa ng walang saplot, ngayong araw ay nakasuot siya ng trunks at tsinelas bilang paggalang sa mga bisita. Ang kanyang katawan ay may mga tattoo na may temang pandagat. Ang Rajapurti Sauna na itinayo noong 1906 ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Tampere ay patuloy na nagsisilbing buhay na halimbawa ng tradisyon ng sauna sa Finland. Kilala ito sa pagiging tunay at makasaysayan at nagbibigay ng espasyo para sa mga bisita na maranasan ang tradisyonal na ritual ng sauna sa Finland. Hindi lang init kundi pati na rin ang paggamit ng birch twigs para sa karagdagang pagpapahinga. Ang ritual ng sauna ay hindi lamang para sa kalinisan. Ito ay isang mahalagang aspeto ng kulturang Finnish na sumisimbolo ng pagpapahinga, pagkikipag-ugnayan sa kapwa at kahit espiritual na kaginhawaan. At yun lamang impormasyon na nakuha natin mula dito at sa labas ng bansa. Manatiling manood at makinig. Patuloy na mag-subscribe sa Pinoy Rob YouTube channel at mag-follow sa Pinoy Rob sa Facebook. At magandang araw. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.